Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At ngayon po, sa episode na to ay ating pong susuriin ang naging posisyon ng legal team ni Vice President Sara Duterte. Sinasabi nila na hindi sila concerned sa patotoo ni Ramil Madriaga. Pero ang nakakapagtaka dito, bakit ayaw nilang dumalo sa pagdinig diyan sa House of Representatives tungkol dito sa impeachment complaint na naisampa diyan sa mababang kapulungan. So, kasi tingnan nyo, yung pahayag nila parang contradicting yung mga statements nila. Una, linawin muna natin yung sitwasyon. Ayon po kay Attorney Salvador Panelo Jr., we do not have concerns that he's testifying. Yun yung sabi niya. Sabi niya, the only concern really is someone might believe it because I'm sure it's going to be amplified. Yan ang sabi ni Attorney Panelo Jr. Ito ngayon ang tanong. Kung sinabi nilang hindi sila concerned o wala silang pakialam kay Madriaga, bakit parang ayaw nilang dumalo? O bakit sila'y may reklamo palagi-lagi na lang dyan sa House of Representatives? Ang ibig sabihin nito ay hindi sila natatakot sa katotohanan, kundi natatakot sila sa politics at propaganda. Okay. Para sa kanila, si Madriaga ay maliit na isda lamang o hindi mahalaga. Ang kinakatakutan nila ay kung paano gagamitin ang kanyang kwento para siraan ang Vice President. Ang problema naman kasi dito sa grupo ng ating Vice Presidente, pinapatagal para matapos umating ka na lang kung talagang you still enjoy the trust of other people. So, ang nakakapagtaka kasi bakit ganito palagi ang pananaw ninyo, no? Sa pananaw ng batas, ang kailangan kasi natin ay proof or evidence. Kung naniniwala ang legal team na walang matibay na ebidensya, si Ramil Madriaga, kaya nila sabihin, we are not concerned. Pero alam nila na sa impeachment hearing, malakas ang public opinion. Okay, sabi nila, someone might believe it. Ibig sabihin, kahit hindi totoo o kulang ang kwento, kapag pinalaki or inamplified ng media, ng Kongreso, maniniwala ang tao na may kasalanan ang Vice Presidente. Kaya para sa kanila, ang labanan ay hindi sa loob ng korte, kundi sa imahinasyon at opinyon ng politiko. So, para sa kanila kasi, lahat ng membro dyan sa Committee on Justice, bias lahat yan. No? Yung committee na yan may kinikilingan. At yan para sa kanila rin ay kaaway lahat yan ni Vice President. No? At mabigat na aligasyon yan, no? Pero madalas din nilang nababanggit yan, no? Sinasabi nga nila na those from the House Justice Committee are mostly enemies of the Vice President. So, yun ang paniniwala nila. Kaya sila ayaw dumalo dyan sa House Committee on Justice. So, kapag naniniwala ka na ang mga hatol sa'yo ay mga kalaban mo na, nawawala ang due process sa paningin mo, di ba? So, ibig sabihin, kahit anong gawin mo, kahit gaano katotoo ang depensa mo, desidido na silang pabaksakin ka. Opinyon nila yan. Kaya, para sa kanila, bakit ka pa dadalo o magpapaliwanag dyan sa Kongreso? Yung mga taong alam mong ayaw sa'yo at may sarili ng desisyon. Para sa kanila, parang trial by publicity na lang to, no? At hindi tunay na pagdinig. Minsan may narinig pa nga ako na parang kangaroo court na din lang yan, no? Yung House Committee on Justice. Okay? Sa kasi, alam nyo po, sa legal strategy, kapag sinabi mong wala akong pakailam o walang kwenta ang testigo na yan, binabawasan mo ang halaga nito. So, gusto nila talaga maisiksik sa utak ng taong bayan na peke yung Madriaga na yan. Walang sasabihin totoo yan. Lahat yung fabrication ang sasabihin. Gusto nilang iparamdam sa taong bayan na huwag kayong maniniwala dyan. Scripted lang lahat yan. At manggugulo lang yan. So ito para sa kanila ay paraan, no? Para hindi masyadong maniwala ang tao sa mga sasabihin ni Ramil Madriaga
bago pa man ito magsalita sa House Committee on Justice. So, wala na talagang niluluto na nila sa isipan ng taong bayan na fabricated at scripted lahat ang sasabihin ni Madriaga. So, maaaring gawin ng legal team siguro na ni Vice President Sara Duterte na talagang tuluyan, hindi mag-a-appear yan. Or they will totally refuse to attend the hearing at the House of Representatives. Kasi nga sa tingin nila ay, sinabi ko na kanina, kangaroo court to. O hindi patas ang proseso. Posibleng hindi sila sumipot, no? Malamang hindi sisipot. Kasi ang argumento nila, we will not participate in a sham hearing. Imbis na sa hearing magpaliwanag, mas pipiliin pa nilang magsalita direkta sa taong bayan gamit ng social media at interviews para kontrahin ang mga akusasyon. Kaya katulad yan, mag-rally sa Liwasang Bonifacio, mag-rally kung saan-saan, at doon magpapaliwanag sa taong bayan. At isa pang pwedeng gawin yan, pwede sila magsampa ng kaso sa korte para ipatigil ang hearing dahil sa paniniwalang may prejudice o kinikilingan ang mga miyembro ng committee. Actually, nag-file na nga sila sa Korte Suprema ng certiorari with application for the issuance of TRO. Pero hindi agad inaksyonan ng Korte Suprema ang application for TRO. Kaya nakapending pa yan doon at pati yung certiorari dahil pinapasagot pa sila ng within 10 days from receipt of the notice na nagsampa ang kampo ni Duterte ng certiorari. So, ngayon po, ano naman po ba kaya ang pwedeng gawin ng House Committee on Justice kapag hindi dumalo talaga sa Martes si Vice President Sara Duterte? So, ibig sabihin nito kapag hindi umating yan, no, itutuloy pa rin ang hearing kahit wala ang kabilang panig. Ngayon, gagamitin nila ang patotoo ni Madriaga at iba pang mga testigo para bumuo ng isang report. Okay, so magagamit pa yan bilang evidence of guilt. Pwede nilang sabihin na ang hindi pagdalo ng kampo ni BP Sara ay patunay na may tinatago sila o guilty conscience sa mga yan. So, yan ang isa sa negative, no, legal consequence kung hindi aatin si BP Sara. At pwede silang pagmultahin o ipakulong ng Kongreso kung sadyang hindi susunod sa supueno. Pero bihira mangyari ang ganyan sa mataas na opisyal. Like for instance, in this case, Vice President, baka hindi nila gawin na ipakulong dahil nga hindi umaten. Parang pwede nilang i-contempt, no, i-cite for contempt, pero hindi nila gagawin siguro yan. At ngayon, alam niyo po, yung pagdinig na yan sa House Committee on Justice ay hindi lamang po isang simpleng pagtitipon ng mga kinatawan o isang larong politikal. Ito po ay isang plataforma ng katotohanan at bahagi ng prosesong itinatag ng ating saligang batas. Kung titingnan po natin, no, ng malalim, ang pagharap ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang paglahok sa pagdinig ay hindi isang pagpapakita ng kahinaan, no, kundi isang matibay na patunay ng kanyang pananagutan at katapatan sa bayan. Ang ingay ng aso namin, nakakita na naman ng pusa. Okay, ang kanyang pagdalo ay isang tungkulin. Alam niyo po yan, tungkulin yan ng Vice Presidente ayon sa konstitusyon. Bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, ang kanyang pangunahing pananagutan ay hindi lamang maglingkod, kundi panatilihin ang tiwala at paggalang ng taong bayan sa kanya. Ang pinakamabisang paraan upang patunayan ang lahat ng yan ay hindi totoo, ay harapin ang mga paratang ng direkta. Itatag ang lahat ng kanyang magagamit na ebidensya at ipaliwanag ang kanyang panig sa harap ng komite at sa harap ng taong bayan sa darating na Martes. Ngayon, yung hindi po niya pagharap ay maaaring bigyan ng kahulugan ng iba bilang pag-iwas o kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili. Subalit ang pagharap ay magiging kanyang pinakadakilang pagtatanghal o the greatest performance of her life. Hindi upang manalo sa isang tunggalian, kundi upang ipakita na ang katotohanan ay hindi natatakot sa pagsusuri. Kapag inilatag niya ang lahat ng kanyang mayroon, binibigyan niya ng pagkakataon ng tambayan na makita ang buong larawan at magpasya ng may wastong kaalaman. Alam niyo po, yung tunay na sukatan ng pamumuno ay hindi ang kakayahang makaiwas sa mga pagsubok, kundi ang tapang na harapin ang mga ito.
Ang kanyang pagkatalo ay ang pinakamalakas na pahayag na maaari niyang ibigay na siya ay isang lingkod bayan na handang sagutin ang mga tanong, linawin ang mga issue, at higit sa lahat, patunayan na karapat dapat pa rin siyang pagkatiwalaan ng sambayanan. Ang tiwala po ay hindi binibigay ng libre. Ito ay pinapatibay sa pamamagitan ng katapangan, pagiging bukas at pagsunod sa landas na itinakda ng ating saligang batas para sa kapakanan ng lahat ng tao dito sa ating bayan. So para matapos ang issue na yan, ang Vice Presidente ay kinakailangang lumahok sapagkat siya ay may constitutional duty to report to the people kung may katotohanan o walang katotohanan ang lahat ng ibinibintang laban sa kanya. Hanggang dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Yeah, Atty.